Thankful, ano, tama. Masyadong rin.
Sila lang.
Yan, tama. Yan ang the best na pader. Yan ang pinaka the best. Yun ang the best na narinig, yun ang the best narinig ko, eh, love, love, love. Yan, ganyan. Tama. Sang-ayon ako dun, sang-ayon ako diyan.
Tama, 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 tama. Tama, tama. Ano 'to? Hindi ka nag-iingat. Gusto ko naman bayarin. Parang nakaka-stress kasi naka-budget lang ang nakaka-budget lang ang pera, ang sahod, ang kita. So kung may mga instance na like for example, may ganitong bayarin. So parang out of budget.
Yan. Hindi mo pa sinasabi nasa puso ko ngayon. Commercial lang ako sa inyo kasi yung mga anak ko ano, papasok daw sa eskuwelahan yung mga anak ko, eh. 3 girls, yan. Mamaya-maya kasi papasok kasi. Mel, pakita ka. Ang anak ko yan, 3 girls. Actually, yung isa tulog, 4 girls yan, tsaka 4 boys. Yung isa tulog, yung dito. Papasok na sila, baka hindi niya na sila makita mamaya. Tuloy, game. Ay, ano, naka-mute pala ako. Sabi ko, ito, narinig ba ako kanina? Narinig ko. Narinig ako. Nakarinig ako kanina, hindi ako naka-mute. Ano. Nakita ko, akala ko naka-mute ako yun. So, ako na ba o meron pa? Iba? Ako na ba? Tama eh. Love.
Tama, tama. Yun ang the best word. Sino sino na next? 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 Ah, sige bago bago kayo magtanong, okey lang ba magsalita rin ako? Mamaya na kayo magtanong. Magkukuwento kahit akala niyo kayo lang puwede magkuwento, puwede rin ako. 'Yan, 'yan. So, good morning. Good morning sa lahat. Actually actually noon ko pa gusto 'to na makausap kayo, wala pang problema. Yung nandidito si Lesa sa condo, narinig ko yung grupo niyo, ang lupit. Mga 300,000 accounts, yung mga ano tawag dun, mga VIP ano, account 'no. Ang pinapagawa lang sa'kin ni Lesa, congrats lang. Sabi ko, puwede ko sa loob-loob ko, puwede ko ba akong makausap yung mga 'yan? Kasi siyempre, natutuwa kasi ako sa team niyo 'no, kasi talagang napaka-united niyo. Tapos so ako tahimik lang ako, hinihintay ko lang naman kasi na hingin niyo yung oras ko. So, minsan di niyo hinihingi yung oras ko, nagpapapansin na lang ako, gumagawa na lang ako ng live. Walang kumakausap sa'kin. Yun nga, ta's narinig ko 'no, pumunta dito si Lesa nagba-Bible pa kayo, sabi ko, "Uy, mas okey 'yan." Sabi ko lalo kong, nawala yung kaba ko kasi sabi ko, lately kasi bata 16 years old pa lang ako talaga nag-Bible study na ako. Kaya medyo na-guide din ako 'no, sa taas 'no, kaya sabi ko narinig ko na pero naliligaw-ligaw din. Pasok lang, sige bye-bye. Naliligaw-ligaw din, tao rin na nagkakasala rin ng matindi. So, fast forward. Ayoko masyado kasi magsalita ng mahaba ano, pero gusto ko rin sana magsalita ng mahaba. 'Yun, so fast forward ta's narinig ko na may mga God kayo, may mga Sunday, sabi ko, "Ayos 'yan." Sabi ko, "Maganda 'yan." Kasi ako 'yun ang ano ko talaga, gumagastos ako noon sa tao para mag-study lang ng Bible, walang suweldo. Ta's dito sa AIM Global, gagastos ka, mahihirapan ka, pero may reward na pera. Sabi ko, mas maganda parehas kasi nga hindi naman tayo puwedeng mabuhay ng walang income, tama? Ano kakainin natin, tama? Ano papakain natin sa family. So, parang itong AIM Global na ang nakita ko, parang combination 'to ng business at church. Nga lang maganda, all religion kasi nga siyempre hindi puwedeng Christian lang 'no. Marami rin akong downline na Muslim, tawag dun, iglesia, meron ding hoodlum, may mamamatay tao, may pulis, may snatcher, iba-iba 'no. So, nakakatuwa na mapasok dito sa business na 'to, although dati na naman ako na-expose sa gano'n, bina-Bible study ko mga adik. So, natutuwa ako na magbago yung buhay ng mga tao. Okay, fast forward, balik tayo dito sa concern 'no. At least ngayon, involved na ako sa inyo, hinihintay ko pang magkaproblema. Actually, sabi ko nga nung naririnig ko nag-aalisan yung mga marketer, sabi ko, "Lesa, kakausapin ko na yung mga marketer mo, bakit nag-aalisan 'yan?" So, nagaganon ako kasi nga, normal yung may mawawala sa mga marketer kasi mga kabataan 'yan, eh. Talagang ningas kugon, minsan makata sasama sa hub para lang pala makatawid sa Maynila. 'Pag nasa Maynila na, biglang sisibatan yung mga sponsor kasi nga ang goal nila is, makatawid lang ng probinsya, malibre lang ng pamasahe. So, pero sabi ko, ako kasi parang ang gift sa'kin kasi na binigay, hindi ako magaling mag-sales talk, hindi ako magaling magbenta, hindi ako magaling mag-recruit, sa ibang bagay walang talent kasi kahit sa pagkanta, pagsayaw. Ang parang nakita ko lang gift ko is yung spirit ng tao kaya kong malinis, yun parang yun lang, 'pag pumayag, parang gano'n. So, parang bawat hawakan ko nagiging ginto, bawat, kausapin kong tao nagiging mabait. Pero 'pag lumayo sa'kin, hindi na, nawawala na yung bait. Sa observation ko ba, sa 13 years ko na dito sa business natin 'no, basta sumusunod sa'kin, sigurado 'yan, yayaman 'yan. Kaya almost nasa 60 or 70 na yata ang mga nagkasasakyan sa ilalim ko.
Yung iba grateful, yung iba hindi grateful. So, iba-ibang klaseng tao na yung mga nakasalamuha ko. And ayan, nilista ko kanina yung mga ano 'no, yung mga nagsabi ka na. So, yung kanina sabi nga yung word na tanga, actually hindi talaga ako nagmumura at 'di rin ako nagsasalita ng masama. Dahil nga sabi ko, siyempre yung sabi ko sa Bible is nga yung word na sabi ko nga is kailangan ingatan. 'Di ba tinuturo ko 'yan, malamang ewan ko kung napapanood niyo yung 8 hours na video training na ko sa lahat. Siyempre hindi ko naman kayo lahat makakausap, iba-iba yung available yung time. So gumawa na ako ng 8 hours na video kung saan, parang 10 years ka ng member. So, nandodo'n yung 4 agreements, be impeccable with your words. Ingat ka sa nilalabas ng salita mo kasi baka sinusumpa mo yung tao, tama? And ingat din kayo sa nilalabas na salita ng ibang tao baka naapektuhan ka, tama ba? So, yun yung parang ano, yung bawat salita daw ng isang tao meron tayong mga dilang anghel or tawag diyan, black magician or white magician. So, 'pag may ibang tao nagsalita, masakit na salita, ako sensitive kasi ako. Ako yung taong napaka-sensitive kaya madali ako masaktan. Pero akala nila hindi ako nasasaktan kasi nga, nakangiti ako lagi. So yung bawat salita na yun na halimbawa may sama-samang sinabi sa'yo, bata pa lang kasi ako namaltrato na talaga ako ng todo, eh. 'Wag mo lang personalin, yun. So yung mga iba kasi nagsasalita sila, 'wag mo lang pepersonal kasi nga iba-iba kasi yung, para hindi ka masaktan. Yun, halimbawa may mga kamag-anak natin may message kayo, "Ano, ano, ano, hindi wala ka ng time puro pera pera." Mga gano'n, hindi nila naiintindihan yung hirap niyo 'no. Kasi nga, kadalasan gano'n din kayo 'no, tawag dun, kahit nahihirapan na kayo diyan sa ibang bansa, hindi niyo sinasabi sa Pilipinas kasi ayaw niyong nagwo-worry yung mga kamag-anak niyo sa Pilipinas, tama? Kaya minsan nga mga posting ng iba, hindi naman lahat, talagang nagpo-posting ng maganda, akala mo masayang-masaya sa ibang bansa, pero matindi yung lungkot na tawid dagat, malayo ka sa pamilya, kahit ba kumikita ka ng 300,000 per month ta's malayo ka sa pamilya, parang napakasakit. Kaya gano'n na lang yung heart ko sa OFW na gusto kong tulungan, na nagagalit ako 'pag may OFW na yung parang ano yung may mga nadadaya 'no, talagang nagagalit ako ng todo do'n kasi bakit, hindi pinaghihirapan ng tao yung pera. So gano'n, so actually mga ibang team 'no, sa inyo napakalinis, napaka-smooth, ang nakita ko lang problema sa inyo parang nakita ko kape lang. Sabi ko napakasarap naman ng problema dito dahil lang sa kape. Tapos siguro dahil lang sa ulam na siguro, alam ko 'yan, alam ko yung mga problema kasi yung mga anak kong 4 boys kasi ako may 4 boys ako malalaki na, yung 3 do'n nag-network, kumuha ng mga marketer. Ako hindi ko alam yung mga marketer-marketer na 'yan. Kumuha ako ng isang building, inupahan ko 2 pintuan, 4 na pintuan binayaran ko. Ta's yung ibang pintuan kasama ko yung mga downline ko kasi nga lockdown nung panahon na yun. Aba, iba-iba talagang mga troubleshooting na nakita ko. Yung mga anak ko mga bata pa talagang nabugnot. Ako naman relax lang. And yeah, magko-confess din ako, siyempre sa nagkasala bilang tao 'no. Sabi ko nga, may isang OFW dun dumating. So, alam ko OFW na may gusto sa'kin. Pero siyempre may asawa na ako, hindi na ako puwede sa mga ganyan. And parang nagdadrama, ganyan-ganyan. So, mali mali yung paraan na nagawa ko 'no, nagkamali ako na yun nga na fast forward ulit. Sabi ko na lahat ng mga klase ng problema nadanas ko, sabi ko hanggang dumating sa point, sabi ko, "Lord God," sabi ko, "ikaw na magpatakbo ng buhay ko. Dati guide ka lang, eh, ngayon ikaw mismo na magmaneho." Kasi dati parang ano, eh, alam mo 'pag sinabing, "God, i-guide mo naman ako." Oh, ibig sabihin ginagawa mong, passenger lang si God. Ikaw pa rin ang nagpapatakbo ng buhay mo. Eh, nga lang nakakagawa pa rin ako ng mali, siyempre tao tayo. God, ikaw na magpatakbo. At alam ko rin naman kahit si God pa rin yung magpatakbo, tao pa rin ako na nagkakasala. And dun sa salita ano 'no, nilista ko, eh, sabi ko baka may makaligtaan ako. Dun sa word na tanga, actually hindi talaga ako nagsasalita ng gano'n. Word ko lang yun, style ko lang yun para saktan talaga yung tao. In a sense, hindi naman talaga totally saktan. Yung para maano lang, yung iba-iba kasing religion yan, eh, 'no? So, wag lang yung ano, yung PI kasi may mga distributor dito talagang nagpi-PI talaga. Alam mo kinausap ko yun, sabi ko, "Pari pa naman 'to dati ta's nagpi-PI pa, eh." Kaya nung kinausap ko,
Ay, napakabait naman palang tao, PI na yun, sabi ko, ano lang pala sa kanya parang comedy bar lang, parang Duterte lang. Eh, siyempre hindi naman lahat ina-accept, parang pero hindi ina-accept pero marami ng um-accept 'no. Ang salita pala na masakit depende pala, 'pag sinabi mo siya na para saktan yung kapwa mo, yun masama yun. Pero ginagawa mo siya para magising lang, wala ng masama dun, parang gano'n. So, parang sa'kin siyempre marami na rin akong nakasalubong mga ibang relyoso, mga iba-iba. So, para sa ibabaw ng mundo wala namang tama, walang mali. Depende na lang sa pananaw mo, paano ka pinalaki, anong reliyon mo, anong araw ang simba mo, tama, merong Sabado, may Lunes, may Biyernes. So, parang ano na ako, naging universal na ako na naging open-minded ako na siyempre 13 years ako dito pas I think, 15 years din ako sa church 'no. So, dumating sa point na ang tao talaga dapat maging maka-Diyos, hindi maging reliyoso. So, tama, medyo magkaiba 'yun 'no, at ayoko rin itapik 'yun. So, tama ba 'yun? Dapat maging maka-Diyos tayo kahit ano pang religion. 'Yan, wag yung kasi may mga iba relyoso. Okey, so dumating sa point na meron nakita lang na may kasalanan ako talaga pero si tita nakita ko ano, ramdam ko, hindi lang siya nagko-correct, yung puso niya talaga tama. Kasi iba galit sa makasalanan, eh. Sabi ko dapat galit ka sa kasalanan, hindi dun sa makasalanan, tao rin yun, eh. So, alam mo gano'n, nasipa ako sa simbahan kasi nga makasalanan ako. Sabi grabe naman 'tong mga 'to, parang hindi naman sila nagkakasala. So, naintindihan ko sila. Fast forward ulit, ayan, so yun, word ko lang yun kasi nga meron na kasi ako may lahat ng mga ginagawa ko it's based on my experience to the better, tama. So, yung iba maintindihan, iba hindi. So, gumagamit ako ng salitang masakit para magising yung tao para hindi niya na ulitin. Wag lang yung PI kasi talagang bad talaga yung PI. Yung iba hindi ka talaga maintindihan. Pero si Duterte 'no, kahit pare, kahit pastor tumatawa. Sabi ko, "Bakit mo tatawanan 'yan?" Gano'n ako, eh. Kahit maliit na mura hindi ka dapat tatawa kasi mali 'yan. So, anyway, fast forward tayo do'n. So, pero pipilitin ko pa rin tanggalin 'yun. Ang sasabihan ko lang do'n yung ka-close ko. 'Pag hindi ko ka-close bawal kong sabihan nun. Kaya usually nagbabagsak ako nun sa mga training lang talaga para 'pag naramdaman kong nasaktan siya, emotional ka, trigger ko yun na marami pa akong trabaho sa'yo. Oh, ta's para magising din sila kasi talagang ano talaga, promise, almost ang dami kong OFW na kausap. Yung financial literacy, ay grabe talaga. May trabaho yung lalaki, 20,000 sinasahod, wala silang anak, may asawa siya. Yung OFW 20,000 din. Abay pinapadala yung 20,000 sabi ko, "Wala kayong anak?" Gusto kong magmura pero bawal siyempre hindi naman tayo puwede magmura. Ha? 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 Ayun nga hindi hanggang tanga lang yung salita ko, di ako puwedeng mag-PI pero gusto ko sana mag-PI talaga. Sabi ko, "Ba't mo pinapadala yung lahat ng sweldo mo?" Tama? Pero 'pag ano, 'di ba 20,000 pinadala niya, wala silang anak. Tapos nung sumunod buti na lang sumunod siya. So, ano ko lang yung panggising lang ng kaluluwa. Kasi may mga tapos abay, after 3 months tinigil niya talaga yung pagpapadala. Ayun, nilabas may ka-live-in na pala. O sabi ko sa'yo, eh, hindi ako judgmental pero ramdam ko yung mga kalokohan nila kasi dati rin naman akong maloko. Tsaka siyempre yung mga tusong yan, eh, binigyan tayo ng discerning heart. Hindi naman ako manghuhula pero binigyan ako ng malakas na discerning heart. 'Pag ikaw yung tao mo, gusto mong taong tulungan yung mga tao, bibigyan ka ng discerning heart, 'yan. Eh, 'yan kung yes, 'yun. So 'yun, so natutuwa naman ako, kape lang yung problema niyo. Yung ibang grupo mga problema 300,000, 200,000, kalahating milyon, may isa pa ano 2,000,000. Sabi grabe naman ang mga 'to. Tas dito kape lang. So, sabi ko, "Ang sarap naman ng problema niyo." Sabi ko, "Yung problema niyo pangarap ng iba." Tapos yun nga basically, yun tatama yung ha? Yeah, oo. Tas the moment na naririnig ko nga isa-isang umaalis yung mga marketer, sabi ko, "Lesa, punta na ako sa'yo. Kuhanin mo na yung oras ko." Kasi iniintay ko lang kasi ayoko kasing mag-offer, baka hindi niyo kailangan. So, alam mo yun, di ka naman puwede kasi magbigay ng advice kung hindi naman din humihingi.
nakikita ko nagkakaproblema na yung mga grupo, hindi pa rin ako puwedeng mangialam kasi nga 'di lumalapit. Kasi nga sinubukan ko na 'yan dati, eh. Nangingialam ako pa yung napasama, eh. So, hinihintay ko talagang magkaproblema. Pero ayoko naman magkaproblema rin kayo. Sabi ko sana kahit wala pang problema, ipasok niyo naman ako sa mga meeting. Sabi, iba daw natatakot kasi 5:00 tulog daw ako, gigising ako. Dati nga hanggang 6:00 ng umaga gising ako, tulog ka 6 hours naman ang tulog ko, 12:00 ako magising. Nga lang wala nang humihingi ng oras ko, inaagahan ko na yung tulog ko. Kasi mahabang panahon na rin naman kasing nagpupuyat ako. Gusto ko ring humaba buhay ko para malaro ko pa yung mga apo ng apo ng apo ng apo ko. Kaya nagiging healthy ako ngayon, naggi-gym na ako ngayon, di ako natutulog ng maaga. Sabi nga 5:00 daw mag-uusok, 12:00 matutulog na ako para 5:00 may lakas ako. Tama. 'Yun nga, so thank you sa paghingi niyo ng oras ko ta's natutuwa naman ako. Sana regular ko kayong makakwentuhan, hindi lang 'pag may problema, tama. Regarding sa marketer na 'yun, so tama yung gano'n 'no, yung nag-try and error na kasi 'yan, maraming beses, yung mga iba-ibang team. 'Pag alam nila yung sponsor nila, ay kada kibot sumbong. Parang mga nana tuloy yung mga bata na kung saan dapat hindi sila gano'n. Ang training dapat diyan, emosyon. Binubugbog namin sa emosyon niya kasi nga 'pag sensitive kasi ako, bata pa lang ako nabugbog na talaga ako, pisikal tsaka emosyon, eh. Kaya pagsalang ko sa mundo, balewala na sa'kin yung hirap, balewala na sa'kin yung pagsabihan ng 'di maganda. Parang sa'kin yung itong preparation na ginagawa dito sa AIM Global, parang sabi ko parang tinadha yata. Kasi tinraining ako ng tatay ko sa negosyo, mayaman yung tatay ko pero pinagwe-waiter ako. Alam mo yung gano'n? Ano yung sweldo ng empleyado, yun yung sweldo ko, ₱50. Kung saan natutulog yung mga empleyado na may surot, dun din ako natutulog. Yung mga kapatid ko, the aircon. So sabi ko, ako na yung taong hindi marunong sumama-loob, promise. Sabi ko hindi ko parang ewan ko ba, parang gift ko yung hindi ako marunong sumama-loob, hindi rin ako marunong gumante. Pero nasasaktan ako, oo, nasasaktan ako. Ako yung pinaka-sensitive sa lahat ng sensitive. Pero hindi nila alam yun kasi nga, ginagawa ko, dinedepensahan ko yung sarili ko. 'Pag alam kong sinasaktan na ako ng salita ng kausap ko, iniisip ko, salita lang 'yan. Okey, para lang isang kutsilyo 'yan, inilapag sa harapan ko, nasa akin. Kung itatarak ko sa dibdib ko, masasaktan talaga ako. Kung hindi ko itatarak, kahit murahin mo ko, hindi ako masasaktan kasi hindi ko itatarak sa puso, ba't ko itatarak 'yan, masakit 'yan, tama? So, 'yun yung ano ko, words talaga kahit murahin ka hindi ka masasaktan, oo, kasi bunganga mo naman yung bastos, 'di naman ako. Ta's saka-sakali namang bastos ako, hindi dapat ako magalit, tama? Kung totoo naman yung sinasabi mo, hindi halimbawa sabihin mong malandi ako, hindi ako magagalit kasi totoo. At sakaling hindi naman ako malandi at sabihin mo akong malandi, hindi rin ako magagalit kasi hindi totoo. Totoo man o sinasabi mo o hindi ko 'yan pepersonalin kasi masakit 'yan, tama? Hindi naman magkaduktong yung ugat natin. So, pero time to time nakakalimutan ko 'yan kaya minsan 'pag may nagsasalita o may ginagawa sa'king hindi maganda, nasasaktan pa rin ako. Nga lang nire-remind ko yung sarili, "Uy, nasaktan na naman ako, ibig sabihin pine-personal ko na naman." So, kina-cut ko ulit 'yun. 2 seconds lang ako nasasaktan, pinuputol ko kaagad yun. Sabi ko, hindi ko dapat personalin. Lalong-lalo na 'pag sa mga asawa 'no, yan yung 'pag asawa na talaga, yan ang pinakamasakit, 'no? Hindi mo kayang hindi personalin kahit pinakasamahal mo sa buhay. Minsan mga anak ko, nakakagawa ng 'di maganda sa'kin, asawa, hindi ko pa rin dapat personalin. Tama? Yun na yung pinaka-ano, murahin ka na ng lahat, 'wag lang asawa mo 'tsaka anak mo, 'di ba? Parang magagalit ka na, "Kasama yan, pati yan," sabi dun sa isang quotes 'no. Yun yung rules dun, kinompyut ko, sabi ko yung mga ibang team pa 'no, siyempre gusto niyong marinig. Sa mga ibang team, 7,000 ang expenses, mapa-hub yan or mapa-condo. Sabi ko nga kay Lesa, unti-unti dapat maitawid na rin sa condo 'no, kasi kung 7,000 parehas na kasi expenses ng Pasig tsaka condo, almost 7,000. Ang at least maganda 'pag condo, bababa na lang, office na, aakyat lang, condo na. Hindi na bumabiyahe ng jeep na siyempre inaalala natin yung safety ng mga bata, 'di ba? Kasi siyempre although malalaki na 'yan, kahit lalaki 'yan, baka mapahamak. So at least bababa, condo, kahit may dalang 300,000 'yan, akyat baba diyan sa condo, safe kasi 'pag Ortigas. 'Pag ganyang Pasig, mai-snatch, tama, or anyway, so gano'n.
So, yun nga, nagpapasalamat naman ako may tiwala kayo. Ang dapat talagang expenses niyan is 7,000. Nga lang yung mga upline, pinipilit talagang ibaba para hindi masaktan yung bulsa niyo kasi siyempre 5,000 bawas na naman sa sahod yan kahit ba 80,000 ang sahod mo. Karamihan sa mga OFW, 20,000 buti kayo malalaki sahod niyo narinig ko. Itong mga Middle East, talagang 20,000. Tas itong mga downline ko, sila lang nakaisip nitong ganito, yung wala kayong time ta's makaka-recruit kayo. Downline ko lang nakaisip nito. Sabi ko, tatalino talaga ng mga downline ko. Manang-mana sa tatay. Tapos hanggang kumalat na 'yan, ginagaya na tayo ng ibang grupo. Nga lang sila singilin nila 7,000, 10,000, kumukuha sila ng mansyon. Sabi ko, "Baka hindi ka na kayanin may mga swimming pool pa." Grabe namang mga 'yan. So, siyempre iba-iba yung tao 'no, kaya yung malaki, kaya yung maliit. Ta's may mga training na tagpa 10,000, tagpi-15,000, sa atin 600 lang. Sabi ko, ako kasi gusto ko yung maabot yung nakakarami kaysa dun sa konti, tama. So, yun yung mga uplines pinipilit na ibaba sa 5,000 ta's, naririnig ko yan kasi nadanas ko 'no, kumuha ako ng hub. Yung OFW bigla na lang hindi na magme-message, nandiya-diyan na yung marketer, paano gagawin ng paano kung 6 yun? Yari yung ano, siyempre hindi lang naman kayo isang OFW na leader ng upline niyo. Minsan may iba-iba ugaling OFW, iba-iba, iba hindi naman sinasadya, nagkaproblema, binagbawalan ng cellphone, hindi na na-communicate, 6 yun. Hindi naman puwedeng palayasin ng upline yun porket tumigil. So, gano'n na lang katindi na lahat halos ng sinasahod ng mga mga uplines, ubos talaga. May downline nga ako, nagsasalita, "Upline, nagpi-50,000 ako buwan-buwan, ba't walang natitira?" Nagrereklamo sa'kin. "Ano ka ba, dire-diretso 'yan hanggang 150 wala talagang matitira diyan, na-experience ko na 'yan. Hanggang 'pag umutong-punong-tong ka na ng 250 'yan may matitirang 100 pero yung 150 ay talagang palabas-palabas 'yan." Kasi normal naman sa business na, 'pag kumikita ka ibinabalik mo. Dun yung kita mo sa grupo mo, abono, abono, normal 'yan. Yung ibang mga downline ko takot sa abono, takot na malamangan, nagki-quit. Kaya konti lang talaga sa mga leaders talagang yumayaman kasi nga kadalasang iba 'pag nalulugi, nasasaktan, umaatras, may konting problema, atras na. Ako kahit nagkakagulo-gulo na sa team namin, hindi ako naapektuhan kasi bakit? Kayo naman yung may problema, hindi naman ako, Problema ko nga hindi ko nga maayos-ayos, problema niyo pa. Ta's dumating na rin ako sa point na yung problema ko di ko rin maayos, napagod na rin ako. Sabi ko, "Tama, problema na lang ng ibang aayusin ko, yung problema ko hindi ko na lang aayusin kasi bahala na si God diyan." Tama ba? So ngayon nasa point na ako guys na gusto kong kumita ng 75,000,000, 73,000,000 para sa foundation, 2,000,000 para waldasin ko siyempre para ma-enjoy ko naman yung katawang lupa 'no. Makapamasyal-pamasyal, tama, itutulong ko rin naman ulit yung 2,000,000 na yun. So, pero sabi ko nagsisipag ako ngayon, basta may makain, may matirhan, okey na ako. Tapos na ako dun sa makabili ng hammer, makabili ng gan'to, nasa point na ako foundation na yung gusto ko. Natuwa ako dun sa isang nagsalita, actually naisip ko yan, actually niyayabang ko yan na parang foundation na rin 'tong networking kasi nga ano 'no, yung mga kabataan tama 'no, tambay 'no, akala ko ako lang nakakaisip nun, nasabi mo rin, uy tama 'no, kahit hindi ka kumita, at least nabago natin yung buhay ng tao, tama? Pero sana kumita rin tayo para marami pa tayong matulungan, 'di naman tayo puwedeng hindi kumita. At gusto ko rin kumita rin kayo, para hindi na kayo maging OFW, nasasaktan ako 'pag ang isang OFW 2 taon ng OFW pa rin, may something wrong. Tama, sana makapag-usap pa tayo sa susunod 'no, sa susunod na 'no, about sa financial literacy mahaba-haba rin 'yan, So masakit ako magsalita, kunyari lang 'yun, para lang magising ko yung mga natutulog na ugat na hindi naman mali, parang nasobrahan sa bait lang na pagtulong sa pamilya. May ganyan, 'no, may dalawa siyang pamangkin, talagang pinapadala niya ng 20,000. Teka, ba't mo pinapadala ng 20,000 dalawang pamangkin? Ano bang trabaho ng nanay, tatay? 20,000, 20,000. Kinompyut ko, yung OFW since walang anak, matanda na, 65 na, ginagastusan niya yung dalawang pamangkin, damay pala yung magulang sa 20,000 kasi nga kinompyut ko yung baon, tsaka tuition fee. Aba'y yung magulang pala, 20,000 kanila lang, ta's sasabi-sabi pa, "Kulang kasi yung sahod namin." Anong kulang? Ang galing ko sa math.
Sa inyo lang yung pera niyo tapos yung OFW kinakamkam niyo yung hindi naman kinakamkam, nasasamantala ba. Tuloy 65 years old na yung OFW, wala man lang 'di man lang nakapag-asawa. Buti pa yung kapatid niya lumigaya, nakadalawang anak. Yung OFW 65 na, hindi na nakapag-asawa, hindi na rin nakauwi ng Pilipinas. So, dun ako na ano 'no, ha? Kaya pasensya kayo kung masakit ako magsalita, kunyari lang yun. Kumbaga para kasi sagad-sagara naman kasi yung pangsasamantala sa mga OFW. Gusto ko naman wala naman akong sinabing 'wag bigyan yung pamilya, yung kailangan lang. At yung may trabaho, 'wag mong bigyan, ba't mo bibigyan, may trabaho yan, yabangan na yan. Tatay ko nga hindi ako binibigyan, eh, anak na ako, kasi nga para magsumikap ako. Ganyan din ginagawa ko sa mga anak kong mga boys, kahit mayaman ako, papa-foundation ko yung yaman ko, magtrabaho kayo, Kasi nga ayoko rin sila maging tamad. So, paano ako tinrain ng tatay ko, gano'n din ko gusto i-train yung mga anak ko. Ta's gusto ko rin gano'n din yung mga yung mga tawag niyo, yung mga marketer niyo, yung isang anak ko kasama ng mga marketer niyo. Okey, akala niyo parang gano'n, kung anong higaan nila, higaan din ng anak ko dun. Sabi ko, isang anak ko lang napakabait, hindi naman isa, lahat naman sila mababait, iiba-iba lang yung bait. Yung isa na yun, talagang tinitiis niya na nakikihalubilo siya. Sabi ko, "Parang ako 'to, Tama, as in 'pag siyempre may mga stress diyan, natutuwa pa, sabi ko, "Anak, baka gusto mo na dito sa condo ko." Bakit diyan ka pa sa bahay nga kasi nga gusto niyang makasama yung mga team ni Lesa. Kasi nga mas maganda dito sa condo, sabi ko, "Pero kung saan ka mas matututo, doon ka. Dad, mas gusto ko dito, makikisiksikan dito kasi nga ang dami kong natututunan sa grupo nila." Sabi ko, "Sige, bahala ka kung saan ka maggo-grow." 'Di ba, puwede naman siya dito sa condo ko para pagbaba opisina na. Para wala ng problema. So, kailangan din kasi natin yung problema para mag-grow tayo. Dati hindi ko naintindihan yan, eh. Gusto ko puro positive, positive lang, ayokong pag-usapan yung problema. Kasama pala yung problema. Kaya humanda-handa kayo, ha. Maliit pa lang yan, may mas malaki pa yung darating sa inyo. And naniniwala ako 'pag may God kayo, yun sureball ako, merong, lakas na kakaiba na kakayanin niyo. 'Wag lang kayo aasa sa sarili niyong lakas. Marami akong kakilalang ganyan, umaasa sa sariling lakas, yumayaman, pero bandang huli nalulungkot. Mayaman sila pero parang kulang. So, mas maganda yung mayaman kayo, masaya kayo. Okey ba yun? So, usap tayo ulit, tapos regarding dun sa food, na-trace ko na yung mga problema na yan, eh. Tanghali kasi gumising, sabi ko 'pag nagme-mentoring ako, kaya nga minsan nila-live ko yung mga mentoring ko sa mga hub, para naririnig niyo kung paano ko sila pagalitan o i-mindset 'no. Ikaw, kaya ka nawawalan ng pagkain, tanghali ka kasi magising, ikaw siguro magluto araw-araw, malamang hindi ka na magutom, tama ba? So, siyempre kaya nga sabi nga sa pamilya dapat sabay-sabay kumain para kahit konti, kasya. Kahit marami 'yan, 'pag hindi kayo nagkasabay-sabay, yung isa magugutom, tama ba? Kung sabay-sabay, marami, konti, kasya 'yan. Nga lang siyempre iba-iba ugali ng mga marketer, ng mga iba-ibang lahi pinanggalingan 'yan, iba-ibang probinsya 'yan. May barumbada diyan, may tamad diyan, may ayaw ng pinapakailaman, may ayaw ng itinatama, may mga gano'n, Natutuwa ako kay kay Regina, gusto niyang tinatama siya, may iba ayaw ng tinatama siya. Nagagalit 'pag pinapagsabihan. So, gano'n din yung mga marketer 'no. Sabi ko, iba-ibang tao 'yan, kailangan maintindihan. Lahat 'yan, pressure ni Lesa. Hindi lang pera, pati siyempre iba-iba naman tayo ng pressure, Tinanggap ni Lesa yung trabaho na 'yan, bahala siya sa buhay niya. Kasama talaga 'yan sa ano, bawat hirap naman, may ginhawa naman diyan, alam naman natin 'yan, tama? Ayun lang gusto ko guys sa mga OFW guys, usap pa tayo ulit. Usap tayo about sa financial niyo, kung papayagan niyo akong pakialaman kung paano yung pagpapadala niyo, pagpapalaki ng pamilya niyo. Yung iba diyan meron pang tatay sa mga anak, iba diyan wala, puwede rin ako maging tatay ng anak niyo. Basta wala na yung katulad dati, may halong kalokohan kasi dati rin maloko ako. Ngayon sabi ko, "God, ikaw ng bahala." Ano na, parang sinuko ko na, ayoko na ng mga may halong something. Mga white lie dati pati yan bawal din sa'kin ng white lie. Minsan white lie hindi naman in a sense para lokohin mo yung kapwa, depende white lie ka para ba mangloko o manglamang ng kapwa, minsan ililihim mo isang bagay
para hindi na lang din sila masaktan, hindi naman para magsinungaling, tama? Pero kung ang white lie, eh, manloloko ka, yun para sa'kin yung mali. Pero kung yung white lie, eh, makakatulong ka, eh, para sa'kin walang masama yun, tama ba? So, siyempre iba-ibang religion tayo, iba-iba yung mga paniniwala. Ay, pasensya ka kahit white lie, eh, dati rin akong galing dun, yung kahit white lie bawal. So, sabi ko depende na rin, eh, kasi nasa mundo tayo, iba-iba tao. Katulad niyan sa inyo, hindi pinapaalam kasi merong ganyan, eh, 'pag alam, ay kada kibot sumbong, eh, pinapatayan kami ng wifi, mga simpleng gano'n. Siyempre para matulog kayo kasi minsan oras na ng tulog, magge-games pa, magti-TikTok pa, eh, ano ba yung offline, kaya bang bantayan yung mata lahat ng mga mata ng mga 20 yung marketer? May pamilya rin 'yan, may asawa rin 'yan, may mga gano'n ba kaya pinapatay sabi ko kaya sana maintindihan niyo kung anong mga ano, eh, yung mga marketer, eh, para kailangan natin din silang i-training na parang sundalo. Hindi natin sila puwedeng i-baby. Nakakainis nga isipin, eh, kape sagot pa, pagkain sagot pa, na-late lang yung ulam galit na. Sabi ko, ako nung sumali ako dito ₱20 lang puhunan ko. Yung pangbayad sa renta, eh, bubungangaan ka talaga ng landlady 'pag di ka nakabayad. Ta's pagkatapos mo bungangaan ng one lady, kailangan humarap ka sa computer na masaya, "Ay grabe payaman dito." Binungangaan ka ng landlady ta's sasabihin mo sa kausap mo payaman, oo naman para makabayad ka dun, 'di ba? Tas ito konting kibot naiinis ako, kaya nga sinusugod ko sila, eh. May mga ibang team pa na hindi kinukuha yung oras ko, sabi ko, "Pagalingan sa mentoring sa mga leader tsaka eh, ako saan ang kinukuha niyo? Nasasaktan ako." May mga malalaking grupo hindi ako kinukuha, ang kinukuha yung mga trainor, hindi naman nila alam yung marketer na yan, ako alam ko yan. Hindi na sila nagha-handle ng mga leader kasi siyempre mga empleyado sila, eh, okey lang gano'n talaga, eh, hindi hinihingi oras ko. Eh, natutuwa ako hiningi niyo na yung oras ko, and sana mapadalas para isang araw, eh, makasama ko rin kayo dito sa Pilipinas, tama? And step by step, hindi naman natin makukuha ng isang upuan lang 'to. Ang importante sabi ng isa, love, love, love. Yun ang gusto ko diyan, oo. Yan ang gusto ko, yan yung kinakagusto ko, love, 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 eh. Ta's natutuwa ako na meron kayong tama. Lagi natin pag-uusapan yung magandang side, yung pangit lesson lang yan, tama, yan. Ayun, so alam ko maliit lang yung problema niyo pero ano yan marami pang lalabas diyan, eh, tiwala lang talaga kasi sabi nga sa relasyon kung there is no trust, there is no relationship. Mapa mag-asawa yan, mapa ano talaga very important, kahit niloloko ka na kailangan magtiwala ka pa, gano'n 'di ba? Gano'n, eh, para tumagal yung relasyon niyo. Hanggang sa makonsensya yung kausap mo na talagang niloloko ka ta's nagtitiwala ka, "Grabe 'to, niloloko ka na nagtitiwala pa." Oh, eh, di siya na talaga makonsensya na hindi nagagawa ng mali, tama ba? Oo, gano'n ako nangyari. Yung misis ko tinanggap ako kahit, makasalanan ako. Ako na yung nahiya, "Grabe naman 'to, tinatanggap ako kahit makasalanan ako." Di nagpakatino na ako. Yun lang pala, yung acceptance lang pala ang hinahanap ng tao. Hindi man pala tayo gano'n, kailangan lang gusto lang natin ma-accept tayo, either or good tayo or bad tayo, accept tayo. Then there will be, freedom or talagang love, love lang. Okey, so thank you sa time niyo. Baka magtutulog pa kayo, kung 5:00 diyan, 1:00. May tanong pa ba? Yan, sige, sige puwede kayong magtanong. Iksihan na lang natin yung mga tanungan tsaka sagutan diretsahan. May tanong pa ba tayo guys? Yeah, sige game. Game, game.
Buti na lang nagkaproblema kayo 'no, hinahanap niyo ako. Buti na lang nagkaproblema kayo, 'di nakilala niyo ako. Joke lang. Welcome, welcome. Hindi lang panahon, buhay ko ibibigay ko sa inyo. Tama. Kaya nga Doctor Love ang tawag nila sa'kin, 'yan ang favorite kong salita, love. Mas tawagin niyo akong Doctor Love ha, ayoko yung mentor, ayoko, gusto ko Doctor Love, 'yan gusto ko Doctor Love. 'Pag mentor naman kasi akala mo naman napakataas na, eh, gusto ko kapantay ko lang kayo, tao lang din ako, nauna lang ako, kasunod na rin kayo. Nasa FM radio ako sa Laguna. Puwede ka rin mag-request kung kakanta ka, puwede rin. Sige, joke lang. Parang maganda yung boses mo, next time videoke tayo ha. O sige, sige, tanong ka, tanong. Direct yung tanong na lang muna saka na yung kanta. Mahaba na yung oras, eh. Yan ang gusto kong tanong. Okey, 'di bale sa iba-ibang team, iba-iba yung rules. So may narinig akong team, unang bayad 67,000, 80,000. Grabe, sabi ko, "Grabe ang laki naman ng gano'n." So ayaw na nila ng nangungulit sila buwan-buwan, ayaw na nilang nangungulit ng gano'n. Sabi ko, "Ba't kinompyut ko naman, tama naman 67,000, kinompyut ko, ba't ang laki niyan?" Naglalabas talaga yung mga sabi ko, "Talaga napaglalabas yung OFW ng ganyan?" Ta's, yung iba tama ang pangyayari, iba nadadaya ano, so gano'n talaga ang mundo 'no. Pero sabi ko, bakit 67,000 kinompyut ko, tama naman, for the past 6 months, eh, nga lang 'pag umaalis pinapalitan kaagad pala nila. Kumbaga tama ba Lesa, parang taxi bumababa yung metro, 'pag, nga lang yung bayarin sa hub hindi bumababa. Hindi naman puwedeng halimbawa kahit di ako yung may-ari ng paupahan 'no. Ma'am, puwede po ba kalahati lang ngayon kasi kalahati ng mga tao ko bumaba. Ay hindi mo puwedeng sabihin yun, tuloy talaga yung metro 'no. Pero sa upline minsan pinapatigil niya yung metro. Bakit gano'n? 2 linggo lang yung marketer ko, bakit isang buwan yung eh, dun kasi sa bahay dumiretso yun. Ang tumigil lang yung pagkain. So parang gano'n. Kaya minsan iba-iba pati pagkain damay na rin. So iba-iba 'no, case to case base kaya minsan mapapalitan kaagad. And sa pagkuha ng OF ng marketer, 'yan pamasahe, pati pa 'yan, tama. Minsan pagka pamasahe bigla na lang hindi nagpaparamdam yung marketer 'pag o kaya 'pag nakuha na yung pera. So kaya mabuting ini-interview talagang mabuti ng mga uplines 'yan kasi nga napuputukan yung upline kasi, nagpadala ako ng pamasahe baka parang napuputukan yung upline 'pag gano'n. So yun, sagot lahat kasi nga siyempre, pati yung mga deodorant kasi nga iba naamoy ko, amoy putok yung mga marketer. Sabi ko,
bakit naman amoy putok yung mga market kasi 5,000 lang daw kasi yung budget, rent lang tsaka pagkain. Sabi ko, "Puwede ba isama niyo yung mga ₱5 na lang yung deodorant na yan." So, mga gano'n 'no, mga amoy construction. So, pero dapat yung mga yan hindi talaga sagot natin yan 'no, kasi para matuto ng diskarte. Ah, oo, nga lang sabi ko ako lahat yan sagot ko ang networking parang katulad niyo wala naman ng libre sa membership mo, wala namang tama kaya ayaw din nating i-baby kaya pasensya kung sakaling ayaw nating ayaw niyang ano para ang respeto ang pagsunod, eh, nando'n sa upline. Kasi gano'n nga totoo yan, bakit ikaw ba nagpapalamon sa'kin makapagsalita ka, ayun na. So, paano na matuturuan? So, kaya nga minsan, para hindi na lang tayo magsinungaling na ang nagpapakain yung upline, hindi na lang kayo pinapakilala o para hindi na tayo magsinungaling, 'wag na lang sabihin yung totoo. At least hindi naman tayo nagsabi rin ng kasinungalingan, parang gano'n. So, usapan niyo na 'yan. Bahala kayo kung gusto niyong sabihin o hindi, pero siyempre napag-aralan na mabuti ng mga uplines 'yan, nag-try and error 'no. So, 'yun. So, lahat 'yan bayad 'yan ta's ang ano, 'pag ang marketer sinasabi ko 'yan sa mentor, eh, 'pag ikaw naman, eh, kumikita ka na, 'wag makapal mukha mo, gano'n ako magsalita. 'Pag kumikita ka na, eh, sabihin mo na sa sponsor mo, "Upline, tigil na ako, kasi kumikita na ako." Kasi yung iba ang kakapal ng mukha ko, nagbe-20,000 buwan-buwan na. Yun na, "Oh, asan na yung ano, yung pera napadala ng OF ko." Akala mo may patago, nakakainis. Alam mo yun, akala ko ano narinig ko 6 na buwan yung pinadala, bakit 5 buwan mo lang ako sinustentuhan, akin na hinihingi pa yung isang buwan, sabi ko, "Ibibigay ko 'to sa OFW, hindi ko bibigay sa'yo 'to." Tumigil ka na, eh. Hindi, sabi ko 6 na buwan yan. So, iba-iba ugali ng mga tao 'no. So ayun, so ayun nga, kaya nga maganda kung makakapanood kayo ng mga gagawa rin ako ng ganyan, mga marketer rules, mga havers. Kaya minsan kahit pang-havers, havers rule, puwede rin silang pumasok dun 'no. Kasi minsan nagbabagsakan kami online kasi siyempre maramihan yan, may Havers online, Havers face to face, tinuturuan sila ng mga rules, ano yung mga dapat attitude. So, may yumayaman, may hindi 'no. So, suntok sa buwan talaga ang negosyo. Pero 'pag nakasuntok ka ng isa, ay dire-diretso na yan, gano'n talaga ang negosyo natin. Makakuha ka lang ng dalawa na matino, tapos na usapan. Eka lang, dinadamihan natin para siguradong may tumakbong ng left and right sa inyo. And ang goal natin guys, soon, kayo rin magpatakbo nito, kahit nasa online lang kayo, kaya ang mas maganda umuwi kayo ng Pilipinas 'pag nagbe-20, 30 na kayo. Huwag niyong i-goal yung ano, 'pag nag-80,000 per month na ako tsaka na ako magpo-for good. Baka pero nagulat ako kay Regina 'no, 200,000 sabi ko, "Pambira, ano na kaya 'to kung full-time 'to, part-time pa 'to." So, nga lang yung pagdududa hindi niyo matanggal-tanggal, paano kung wala na? Eh, bakit ako ₱20 lang pera ko, 6 ang anak ko, nag-full-time ako, hindi ako natakot. Kasi sabi ko, hindi naman nakakamatay mag-full-time. So, yumaman ako, puwede. Pero yung sabihin mong maghirap, hindi naman kasi ang ganda ng marketing plan natin. So, yun. So, yun, okey, nasagot ko ba? Actually mahaba yan, iniksian ko lang. So, gano'n yung mga rules 'no, merong 67,000, may 5,000, may yun nga advance kasi nga yung rent talagang kumukuha sila. Ang nakita ko lang siguro sabi ko rin kay Lesa, kuha ka na rin ng hub kasi yung bahay ko maliit lang. Kasi nga ba yun na nga, iba nag-a-advance talaga kasi nga sumasakit yung ulo ng mga upline kasi nga 'pag bigla na lang ano, may pangbayad naman yung OFW, tinanggalan lang ng cellphone, o 'di paano magta-transaction? Tama, so yun yung mga problema kaya minsan iba ina-advance na 67,000 di ko alam kung ano lang estimate ko lang yun, hindi ko memorize yung tamang word na rin. Mm. Oo, kasi para sa deposito. Oo, tama kumbaga mm. Tap o
Mm. Oo, yan. Pinagsasabihan ko rin yung tama, 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 tama. Yun tas sinasabihan kong iba, wag sumama ang loob kasi ibang grupo wala talagang kape. Pisik-pisik tubig lang sila. Tama, 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 tama. Mm, tama, tama. Hmm. Oo, tama, tama. Tama, 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 tama. Oo, puwede yan. Actually, ako nga lang, 5,000 lang pero iba-iba 'no, depende usap na lang kayo, ayokong masira yung sistema niyo 'no. Ako 5,000 lang tama na yan, kasi bakit may ganyan 5,000 pinapadala kaagad sa pamilya, "Hoy, pakainin mo muna sarili mo bago mo pakainin yung ibang tao." Parang gano'n 'di ba? Transparent, maganda talaga yung transparent. May naririnig ako diyan sa ibang grupo niyo transparent na, nagdududa pa sabi ko, "Hala, pinakita na yung listahan, nagtatanong pa, iba-iba talaga tao." Oo, yeah. 'Yun, tapos dagdag ko dun yung iba yung 'pag nagme-mentoring ako sinasabi ko dun sa marketer, "Puwedeng 2, 3 buwan lang ha, tumigil na yung sponsor mo ha, huwag kang masyadong kumpiyansa." Kasi yung iba, after 6 months tsaka magseseryoso, huwag kang ganyan, baka bukas, next month wala ka ng sponsor. Kaya sabi oo, tama, bonus na nga. Pati nga ako dapat dapat diskarte niya yan, Tapos sabi ko nga, "Matuto ka na magtinda ng kape ha, first month pa lang baka bakit niyo pinagtitinda ng kape yung mga downline namin, oo. Kahit anak ko nag-aaral, sabi ko, "Anak magdala ka ng kape, bentahan mo yung teacher mo para matuto silang magbenta." Ako nga 8 years old pa lang ako nagtitinda na ako ng kape. Bakit niyo pinagtitinda ng kape yan, yung kita niyan kanila kung ano mang gusto nilang bilhin at least masarap ang pagkain nila. Para 'pag binitawan ng OFW buhay." Oh, yun. Yun, yung cellphone minsan may cellphone sila. Oo, pati yun, oo. Kaya nga minsan hangga't maaari ang kinukuha natin may cellphone na para hindi nabibigyan ng cellphone 'no. Oo, tapos iwan naman yun, sa hub tsaka o kaya ano ba computer ba gamit niyo o cellphone?
Kasi iba-iba, may iba desktop pa, 5,000, iba pa yung cellphone, iba pa yung computer. Oo, iba-iba 'no, kasi ako naman yumaman ako cellphone lang yung gamit ko, iba wala kaming laptop, pati yan reklamo rin ng iba, bakit sila may computer ako. So, kaya nga ano, eh, 'no, iba-iba yung rules ng kanya-kanyang hub. Okey, oo, tama, tama. Tama, tama. Kasama 'yan. So, tanong do'n kasama talaga yung computer, cellphone, ganyan. Pero iwan yata 'yun 'pag umalis siya, pero minsan tinatangay pa, yun minsan pati computer ng kabilang team, pati yung computer ng ibang team tinangay, oh. Sabi ko, "Di nila alam kung sino tuloy magbabayad." Tama, tama. Tama, tama. So, tama. Tas may isa pang nadiskubre yung downline ko, 'di ba dapat left and right tumakbo, ginawa ng isa kong downline, isang account mo nasa taas, ta's yung marketer magle-left and right ka dun sa marketer para yung marketer ang magpupuno nun. Alam niyo na yun, Les, yung marketing na yun? Nagle-left and right? Hindi pa? Kasi halimbawa yung OFW isa lang ang kaya niyang marketer, hindi niya kaya dalawa. Ang gagawin ng OFW, kukuha siya ng left and right account dun sa ilalim. So 'pag bago ma-encode si marketer, bago may recruit muna. So dalawa ilalabas, halimbawa may recruit na si marketer, ang ilalabas niya pang-encode ni marketer, ta's account ni, OFW na naman. Ta's bago yung prospect. Ta's 'pag naka-recruit na naman si marketer, pang-encode nung re-head nung OFW bago yung prospect, 'di kabilaan butas. Tas siyempre si marketer isang account lang siya, wala siyang choice kundi lagyan ng left and right yung dalawang account ng OFW. 'Di kumikita yung dalawang account ng OFW, yung taas hindi kumikita pero yung dalawa kasi sabi ko, "Tama, oh, galing ng downline ko kasi dapat dalawang marketer para kumita ka pairing." So iba naman, eto niyo muna, next 'pag kumita na 'to tsaka mo naman lalagyan kabila gastos na naman. So yun yung ano, yun ang maganda na baka isang araw matutunan niyo. Ang ganda ng effective na yun 'no. Nga lang siyempre bago i-encode yung marketer, siyempre dapat may recruit. Kasi baka biglang na-encode, biglang umuwi ng probinsya, sayang naman yung pang-encode, tama? Hindi naman tayo sa nagdududa, siyempre, pinaghihirapan yung pera, ayaw natin encode tayo ng encode, wala naman palang nare-recruit, oh, 'di ba? Kaya gano'n na lang magsalita sila sa "Bakit i-encode yan wala pa ngang recruit." So, para hindi kasi masayang baka makasampung encode ka na, wala ka pang recruit, parang gano'n. So, case to case basis 'no, pero kung gusto niyo pa rin, okey lang naman sa inyo na malugi, talagang kasama sa negosyo, okey naman, wala namang masama basta nagkakaintindihan. Tama, tama. Okey, so thank you sa time. So, may tanong pa ba? Yan, sige, sige, unlimited tayo.
Yan, ayun. Ayan, okey. Ayan, ay okey, okey lang ano, explain ko na, okey. Sige po. Yan, okey, okey sige. Okey. May mas matindi pa diyan 'pag Bisaya, kasi si misis Bisaya. Mahinahon pa yan, may mas matapang pa diyan. Eto paliwanag ko, 'di bale yung marketing plan natin zero. So, makinig kayo 'no. So, MAPA 7 is MAPA VIP, liitan ko lang 'to para oh, hayaan mo lang, basta yung salita ko na lang pakinggan niyo, ayan. Dito, ito yung camera, tama. First time ko kasing ganito. Yan, ito. Yan, ito yung account mo. So, liliitan ko lang yung usapan para hindi kayo malula kasi 'pag dinamihan ko yung numbers baka so 'pag may nag-join dito sa kabila mo, VIP, may direct referral ka, pero wala kang pairing kasi walang tao yung kabila. So, ngayon may nag-join dito, may direct referral ka, may pairing ka. Darating yung time, eto makaka-recruit ng VIP o ano man, kanya yung direct referral. So, nagkakaroon ka ng income dahil sa direct referral, wala kang direct referral, wala ring peperingan. So, kailangan yung kabila. So, ibig sabihin, para mag-income ka dapat tumakbo yung left and right. So, lahat ng bagay hindi pantay. Mata, paa, lahat yan. So, paano 'pag dumating yung time malaki dito yung grupo mo, dito, tatatlo lang. So, kahit maraming mag-join dito wala kang income kasi walang peperingan. So, ang tawag mo dito strong side, ang tawag mo dito pairing side, okey? Ang 'wag mong tatawaging weak side kasi baka humina. Kasi yung iba nila tawag, weak side ko 'to strong." Wag mong tatawing weak 'yan, baka humina. Sabihin mo pairing side. So tuwing may magjo-join dito, tsaka ka magpe-pairing ng kita. So kahit dito, kahit milyon-milyon na yung pumasok dito, wala kang kita kasi nga, strong side 'to. So kaya ang iba ginagawa dinadamihan yung account para kung hindi man kumita 'to, at least tatlong account kumikita. Okey, merong mga 6 na palo pa 'yan 'no. Isa lang ang sumali sa'yo, bakit 6 na 1,800 kinita ko? Kasi nga meron ako 118, 1,800. So pag-aaralan niyo dapat matutunan niyong magbilog-bilog. Okey, so ako dalawang oras pa lang ako naka-attend ng seminar marunong na ako magbilog-bilog. So 'yun, 'pag may sumali dito 'wag sumama loob, kahit milyon pa 'yan. Ako nga ang waiting ko dito 25,000,000. Sabi ko sana ma-encash. Hindi ko ma-encash kasi nga ang tawag diyan waiting points. So 'pag nag-encode ka ng 10 or 8, biglang magsisira, "Uy, bakit niyo ko niloko? Bakit nawala yung 25,000,000?" Ang tawag dun flash out. Okey ba, kaya di ka so kaya 'wag kang mag-e-encode ng marami ha. Ako sanay ako ma-flash out, baka kayo hindi kayo sanay. Ang ibig sabihin ng flash out, 'pag encode mo ng 8, biglang magiging 0 dito, 0. Sabi ko,
Nilamon na ng UFO tsaka ng mga alien yung mga tao ko, bakit naging zero? Nandiya-diyan pa rin yung tao. Ang nawala yung points na waiting na dapat peperingan. So maging zero-zero 'yan, kahit sino pa diyan mag-encode kinabukasan sa kaliwa't kanan mo, wala ka na namang income. Eh, sabi mo dito may income ako, kaya 'wag niyo pong ipa-flash out yung sarili niyo. Kailangan ang 'di ba 8 lang sa umaga, 8 sa gabi? Para sigurado 6-6 lang. Applyan, ang dami naming encoding ba't 'di mo tinatapos? Dinadahan-dahan natin baka ma-flash out niyo ako, ma-flash out yung sarili niyo. Ako hindi niyo kayang i-flash out basta-basta kasi ako 16 sa umaga, ako 16 sa gabi. Nga lang ang kita ko, 1,500 lang, kayo 1,800 pa kayo, ako 1,500. 16 sa umaga, 16 sa gabi. So ibig sabihin 'pag nag-encode ka ng 7, delikado 'yan. So, ano yung encode ng 7, yung pairing ng titignan niyo diyan, hindi yung Neoverse. Kasi minsan, kahit 15 accounts 'yan, 7 palo lang 'yan. "Uy, bakit 15 accounts yung kinuha ng downline ko, bakit 718 lang kinita ko?" Oo, gano'n talaga 'yun kasi may mga free account kasi na tinatawag na tayo. Kahit 15 accounts 'yan, 7 heads lang ang pe-pairing diyan, 718. Hindi katulad dati, isang account, isang pairing. Ngayon kasi may mga 'di ba, yung Neoverse 19K, 3 heads. O bakit naman, isang 1,800 lang, tatlong account kinuha ng downline ko, dapat tatlong 1,800 ako. Oo nga, dalawa kasi yun, libre yun. Eh, ba't hindi naman lumalabas, niloloko niyo yata ako. Lumalabas po yan 'pag naka-recruit na 'tong si ba't hindi sinabi, hindi lang nakinig. Sinasabi naman 'yan. So, kaya nga maganda aralin niyong mabuti, makinig kayo ng makinig. Huwag niyong iasa lahat sa upline, lahat ng information, mag-self-study kayo, okey? 'Wag lang magtanong sa maling tao kasi minsan baka may matanungan kayong grupo, "Ay, lipat ka na lang sa'kin kasi gagawin kitang global ambassador, gagawin kitang" may mga gano'ng offer. Talaga? Grabe yung upline ko hindi man lang inalok sa'kin yang ganyan. Iba-ibang upline, iba-iba yung sistema, kumbaga iba-ibang magulang, iba-iba yung trato. So, kung saan tayo, dun tayo yayaman, wala naman sa upline yung pagyaman nasa atin. Malinaw po ba yung pag-explain ko? Ulitin ko, bakit hindi ka kumita? Malinaw ba? Kaya kong ulitin 'yan. Ibig sabihin, strong side, 'yan. So, dito marami kahit araw-araw mag-encode sila ng 10 diyan, wala kang kita, pero 'pag ito nag-encode, may income ka. Pero puwedeng bumalik ka diyan kaya aalagaan mo parehas 'yan, ginawa mo dinedma 'to si strong side, wala akong pakialam sa inyo, wala na akong kita sa inyo, kinausap mo 'to, ito hindi mo na kinausap. Biglang lumakas 'to, ito naman yung humina. Bigla mong kinakausap, "Uy, usap na tayo ulit." "Who you? Nung nagsisimula kami strong side kami, hindi mo kami kinakausap. Ngayong sparing side kami, kakausapin mo kami ulit, who you?" So, kahit strong side 'yan, kakausapin mo 'yan kahit wala kang kita. Kahit minsan nga kahit crossline tinutulungan ko, eh. Kasi bakit? Yung Diyos na magbibigay sa'yo ng kita 'pag tumulong ka sa kapwa na walang kapalit. Tita, malinaw po ba 'to? 'Pag nag-encode dito wala kang kita kasi nga strong side. Ang marketing plan isa sa kaliwa, isa sa kanan, walang peperingan. So, kailangan dalawang team mo gumalaw. Kaya nga sabi ko nga kanina, para kumita ka kahit wala kang, isa lang yung marketer mo, ang sabi ko, pag-join mo bago mag-join si marketer, magjo-join ka ng dalawang account sa ilalim niya para lalagyan ka left and right ni marketer. Isa lang marketer mo, dalawang account mo kumikita. Ito hindi kumikita. Itong dalawang account mo sa ilalim kumikita. Malinaw po? Kahit naka-31 account ka, puwede ka pa ring one account sa ilalim niyan kasi 62 account naman yung limit natin. So, kung gusto niyo lang na kumita kayo kahit isang marketer lang kasi puwedeng mangyari diyan, "Grabe ba't wala na akong kita, may marketer ako." Oo, kasi nga dapat left and right, dalawang market. Siyempre magastos yung dalawang marketer, utakan na lang natin mag-aray tayo ng dalawang account dito. Nga lang pupusuan pa natin kung talagang ano 'to, potensyal. Kasi baka biglang magdalawang account ka, biglang mag-stop, magdadalawang account ka na naman sa bagong marketer kaya medyo sugal na naman talaga 'yan, eh. Ayun, okey malinaw po ang pagkakapaliwanag ko bakit 'di ka kumikita. So, strong side tawag dun, oo. Yung kabilang team ko nga grabe kahit mag-encode ng 100 na tao 'yan sa isang araw wala kang kita, oh. Hindi dahil sa nawala kang pati yung zero, flash out, tandaan niyo 'yan, kasi may downline ako hindi niya alam yung flash out.
almost 2 million nawala sa kanya na waiting. Sana peperingan na lang, nawala. Kasi nga hindi niya alam na 8 sa umaga. Ginawa niya, in-encode niya 8. Akala ko bayad ako sa 8. Oo, bayad ka sa 8 pero 00 yan. Dapat encode mo 6 lang. Para biglang may maligaw na isa, hindi ka ma-flash out. Puwede nga lang 5-5 para sigurado, eh. Bukas naman wala namang sasali, 'di ba? O 'di bukas 5 sa umaga, 5 sa gabi, 5 sa umaga, 5 sa gabi, gano'n lang para safe. Sa 4 na araw matatapos din naman natin yung encoding. Nga lang 'pag minsan natambakan ka isang araw, ay huwag ka magulat kung 2 linggo bago matapos kasi nga 5, 5, 5, 5, baka, pinadala mo, tatlong 50 na 300 account, 300,000 ay matapos tayo diyan baka 2 buwan sa dami ba. Para hindi ka ma-flash out. Hindi yung, bakit yung ginagalaw yung pera ko, bakit hindi mo pinapasok ang iniiwasan natin ma-flash out ka rin. Ako, huwag kayong matakot ma-flash out ako, sanay ako diyan. Kasi ilang beses na akong sinaktan. Kaya sanay, hindi maganda araw-araw kang flash out. Tawag diyan, araw-araw kang flash out, okey? Oo, yun. Kaya wag ayan, yan pa lang inaano ko, kasi alam ko malakas kayong mag-recruit, wag niyong i-flash out sarili niyo. Sayang pera na, bato pa. Okey, next. Clear po ba kita? Ay, singit ulit ako regarding sa paglalagay ng tao. Maganda yung naglalagay ka ng tao, natutulungan mo downline. Pero sa tagal ko sa networking, meron ako downline, nilagyan ko ng 1 million na kanan. Wa-effect sa kanya, bakit? Hindi niya naiintindihan yung business, wala sa puso niya yung business. Kahit lagyan ko pa ng left and right yan, basta hindi niya naintindihan yung business, magrereklamo yan. Kumikita nga ako ng 20 mil, hindi ko naman naintindihan yung business. Kahit lagyan. So mas maganda, wag kayong, okey din naman 'yan, pinapaasa mo yung downline mo, pero wag po kayong umasa, wag kayong ma-baby na, "Grabe ayoko na mag-networking kasi di ako nilagyan ng downline." Minsan may mga gano'n. Kaya kung sakaling nag-promise kayo, tuparin niyo, pero in the long term, ika-cut ko 'yan kasi lahat ng palaasa sa spillover hindi po yumaman. Ako walang spillover sa'kin, lahat 'yan tinrabaho ko left and right. Yung mga downline niyo kahit lagyan mo ng left and right 'yan, iiwanan at iiwanan ka niyan 'pag hindi naintindihan yung business. Wag mong lagyan ng downline 'yan, wag mong kausapin 'yan, awayin mo, gawan mo ng kalokohan. 'Pag 'yan matalino, dederetso 'yan, hindi 'yan lilipat ng grupo. Kasi bakit? Ba't pa ako lilipat ng grupo? Maglalabas na naman akong pera, kahit pasaway yung upline ko, bahala siya sa buhay niya. Magiging strong side ako, wala siyang kita sa'kin, oh, 'di ba? Tama, 'pag lumaki yung grupo mo, kahit araw-araw may paying ka, walang kita si upline, okey. So, wag kaysa lumipat ka pa ng ako gano'n nangyari sa'kin, 2 upline ko na lumipat na ibang company, tinuloy ko 'to. Kasi bakit? Hindi kasi sumasama loob ko. Okey na 'yan, kahit sira ulo pa yung upline ko ta's kumikita siya sa'kin, okey lang 'yan. Kasi bakit? Negosyo talaga 'yan, kumikita siya, tama ba? Gano'n yung ugali ko po. Gano'n po ugali ko, kaya sana yung ugali ko maging ugali niyo kasi para hindi kayo magpatalon-talon ng team, ng company. Kasi ganyan, 'pag samain loob mo, talon-talon ka ng team, dito ka na lang sa kabilang grupo. Hindi mo alam masiraulo pala yung kabilang grupo ng salihan mo. Lilipat ka na naman ibang kumpanya naman, mas malala pa yung kumpanya nila, laging nagsasara. So, the best nga napunta tayo dito sa AIM Global, tapos yung may-ari mismo ng company talagang maka-Diyos. Hindi sila mukhang pera, may foundation, nakasama ko sila sa training, grabe. Sabi ko, ibang klase 'tong mga 'to. Hindi nagpapayaman, gusto lang maraming tao matulungan, pero mayaman na mayaman talaga. So, yun, so gano'n 'no. So, wag kayong masyadong umasa, lalagyan kita ng downline. Hindi na mag-i-invite siya kasi naghihintay na lang ng lagay. So,
Sa sunod may mga training naman tayong ganyan kaya natutuwa ako 'to sunod-sunod, gawa pa tayo may mga naka-ready akong module sa inyo isa't isa. Hindi lang kayo iti-training ko sa ilalim niyo pa. Kaya minsan 'pag close na tayo pasensya kung magsasalita pa rin ako minsan-minsan ng pero pipilitin kong 'wag. Kasi baka merelyoso sa loob ulit, na kung saan siyempre hindi ina-accept 'yan. Ako naman, ayoko talaga nagsasalita nun, kailangan ko lang. May ganyan akong downlines, ingat na ingat ako magsalita. Bigla na lang din ako kinausap, "Ba't di mo na ako kinakausap?" Tinawag mo akong crossline. Pambihira ba't man kitang tatawaging crossline, downline kita. Hindi ako nagsalita ng masama sa kanya pero nag-quit. Simula nung araw na yun sabi ko magiging walang ya na ako. Kasi bakit? Para ma-training kaagad yung kalooban ng mga tao. Pero hindi naman totally walang ya, yung ano lang, joke kunyari lang. Pero sabi nga ni Tita Regina, tama kasi baka may bagong pasok hindi ako kilala sa akin. I accept yung correction na puwede akong magsalita ng gano'n kung close lang talaga. Kaya gusto ko maging close kayong lahat para makilala niyo, okey? So, thank you very much sa inyong time. So, kung may tanong pa kayo, kay-Lesa na lang ulit at importante na open door ako sa inyo na puwede niyo akong i-PM, may mga tanong kayo and ang challenge ko sa inyo, panoorin yung 8 hours na video isa-send ko, i-PM niyo ako para alam ko yung Facebook niyo. Panoorin yung 8 hours, apply marami akong, busy ako, 'di kahit 1 hour a day lang, tapos papanood mo yun ta's ulit-ulitin mo lang. And gusto ko rin, gawin niyo yung ginagawa ko paggising sa umaga, prayer, baka ginagawa niyo na rin 'no, ta's gagawa kayo ng 10 bagay na ipagpapasalamat sa buhay niyo paggising niyo. Gumising ako, salamat sa tubig, 10 kahit paulit-ulit o paiba-iba. So ginagawa ko yun for gumaan yung buhay ko na minsan kasi paggising ko problema kaagad hinaharap ko 'no. So maganda yung magpasalamat tayo. Baka iba sa inyo ginagawa na iba yung nagsasabi kayo nagpe-pray, iba pa yung sinusulat, mas malakas yun. Ang tawag yun gratitude note. So puwedeng sa notebook, puwedeng sa cellphone, puwede dun sa application na sine-send ko na super secret. So importante maging grateful tayo. Kasi 'pag ang isang tao grateful, yung blessing, sureball yan. So thank you sa time niyo guys. Overtime na tayo, 1 hour more na tayo. At almost 2 hours na tayo, nalibang ako, thank you guys. Oo nga, picture tayo, picture. Sige, sige. Gumana na? Gumana na hindi pa? Gumana na yung wifi hindi pa? Gumana na hindi pa? O kasi sabi pero yung wifi niyo sabi ko kay Doc Art i-connect muna, 'wag mo ng ano, ibinalik ba? Kausapin niyo. Hindi sabi ko ano, sabi ko i-connect muna kasi nag-a-apply naman tayo, kasi ano naman, 'wag naman siyang ano, sa kanya na itanggalin 'to. Mm, oo, oo. Kasi yung location ko kasi bawal pa internet diyan kasi konti pa lang yung bahay, wala pang mga abang. So ginagawa, may installation na libre, may installation yun yung 7 na yun additional pa yun kasi nga tumatawid sa kabilang pader, kabilang barangay. So mahabang wiring, parang under that magkalagyan ako ng wifi. Okey, kaya meron ako dati diyan naputol lang kasi nga hindi na ako tumira. Sabi ko nga kay Lesa, sayang yung bahay ko. Sabi ko, "Sige tira niyo." So may wifi ako dahil yung nako-connect ako dun sa kapitbahay, nagloloko yata yung internet sa Pilipinas ngayon. Akala dahil marami, sabi ko, "Hindi, dahil yan sa cosmic power yan." So yun, tinanggalan sila ng ano, wifi tapos nag-apply na niya yun. Sabi ko kay Lesa, "Ba't mo binayaran kaagad? Dapat hintayin mo munang gumana." Hindi daw na niya naintindihan kasi nga parang naano siya, nabigla siya dun. Sabi ko, "Sige follow up lang natin." "O sige." Gano'n. Oo. Anong sagot? Sumasagot naman, sige pag-usapan natin ulit yun. So yun, so yung 7,000 na yun additional yun para sa wiring ba kasi nga ang layo ng pinanggalingan. Ha? Oo, 2,000. Yung dating kinuha ko 2,900 yung kinuha ko dati diyan, Yung kinuha mo 2,000 lang?
Okay. Anong maganda yung ano, magkaroon tayo ng weekly training or meeting sa team niyo na once a month, once a week, o ano man ang gusto niyo. 5:00 yung ano yun, 5:00 ba talagang available time niyo na kumpleto kayo? Right, 5 AM sa Pilipinas, sige. Basta set niyo lang ng schedule lang ulit, lagi naman akong ready dito tapos okey. Tas kung sakaling puwede niyo akong i-video call, huwag kayong mahihiya, yung oras ko para sa inyo talaga. Hindi na ako nagbubukas ng ibang negosyo kasi nga para makatutok ako sa inyo. Kasi 'pag nagnegosyo ako baka mapabayaan ko kayo. So, kaya hindi ako nagbubukas. Kahit business-minded ako, hindi ako nagbubukas. Sabi ko nga, kikita ako dun, mapabayaan ko yung mga tao. So, gusto ko tulungan talaga yung mga tao, mga leaders natin sa ilalim. Kaya 'wag lang kayong mahihiyang mag-PM sa'kin. So, maganda PM niyo para send ko sa inyo 8 hours na video. Tsaka 'pag may mga live ako makakapanood kayo. Okey, so thank you very much guys. So kung may tanong pa, set na lang natin ulit na time. Picture daw muna, sabi ni Lexa. Puso. Sabi nga love daw, oh, 'di puso. Puso tayo, puso. Heart daw, heart. Love. Mag 1, 2, 3. Mag-puso daw ganito kamay. Thank you guys, bye-bye. God bless everyone. God bless.